Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 16, 2025, Tuesday. Naging bagyo na po ang low pressure na binabantayan natin malapit sa Bicol Region. Alamin natin ang pagbabago sa galaw nito at posibleng nga ba itong maglandfall sa norte. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa 460 kilometers sa kanluran ng Coron, Palawan. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan sa 190 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Juban, Sorsogon. Patuloy ding nakakaapekto ang easterlies sa northern Luzon. Para sa forecast weather conditions, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya. Dulot ito ng low pressure area at posibleng magdulot ng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Calabarzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng trough ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, asahan din ng maulap na kalangitan na may thunderstorm, dulot naman ito ng easterlies. Posible rin magdulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Soxargen, kalat-kalat din ang pag-ulan at thunderstorm na dulot ng southwest monsoon sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may isolated thunderstorm dulot ng easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang isolated rain showers at thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Ngayon naman, mga kababayan, update tayo sa La Nina Alert na inilabas ng DOST Pag-asa matapos makumpirma ang patuloy na paglamig ng sea surface temperature sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ayon sa mga eksperto at climate models, nasa 70% ang chance na mabuo ang La Nina sa buwan ng October hanggang December ngayong 2025 at posibleng tumagal hanggang sa February ng 2026. Historically, ang La Nina ay nagdudulot ng mas maraming tropical cyclone sa huling bahagi ng taon at mas mataas na tsansa ng above normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng ito ay dulot ng mga weather systems gaya ng monsoon, severe thunderstorm, low pressure areas, easterlies, shear line, at intertropical convergence zone na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide sa mga vulnerable area. Gamit ang mga international weather models tulad ng GFS, ang low pressure na lumabas sa may Bicol region ay naging isang tropical depression na ngayong hapon. Base sa latest forecast, ito ay kikilos pahilagang kanluran at posibleng maglandfall sa Isabela or Cagayan area. At inaasahang dederecho papuntang timog na bahagi ng Taiwan bago ito mag-recurve. Dahil may isa pang paparating na bagyo mula sa hilagang silangan, makakaapekto ito sa bagyo at posibleng ang mag-recurve papuntang Vietnam. Ang bagyo na paparating ay inaasahang mas malakas at kikilos pakanluran na posibleng tumama sa Taiwan o Northern Luzon area. Sa European model kasi mas mababa ang kanilang forecast kaya sinasabing posibleng mahagip ang Northern Luzon. Dahil marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga bagyong ito, mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel. Lagi po tayong maging handa, mag-ingat at huwag kalimutang sundin ang mga paalala ng ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta.